Eh po, magandang hapon po mga kaibigan. So, meron po tayo ngayong bagong scout na naman. Ayan, magkapatid po ito, mga kaibigan. At saka, ang kanilang ama ay mayroong sakit. So, samahan niyo po ako. Tara, para interview natin yung kanilang papa. Ayan, let's go. Ito po si Annalyn. Kaya, kumusta Annalyn ang iyong pag-school? Okay lang po. Maayos lang din po. Anong grade ka na? 6 lang po. So, grade 6. So, ngayon, sa pag-aaral mo, kumusta naman? Okay lang po. Wala naman po masyadong sa exam na bawas pa yung grade. So, doon sa, may pangangailangan ka pa sa school mo? Tulad ng anong pangangailangan mo sa school? Nung twice, 1/4, 1/2, yung 1 whole po. Tsaka po mga color. Marami pa po. Marami pa po siya din pangangailangan. Ilang buwan na rin po na Kasi, ang kanya pong ama, mga kaibigan, ay na-aksidente po sa truck. Ay durog po yung niya dito. Hindi na po nakakapagtrabaho si Kuya Robert, ang kanyang papa. So, pilay-pilay po siya. Mamaya i-interview natin siya. At saka yung kanyang nanay ay nagsa kabilang bahay na. So, no issue po tayo doon kung ano man yung problema nila mag-asawa. So, basta ako po ay, ang inano ko lang po ito, matulungan sana ito si Annalyn sa kanyang pag-aaral. Grade 6 siya, sa sunod taon ay high school na po siya. So, syempre, kahit paano na siya makakatulong sa kanyang papa pagdating ng panahon, so dapat makapagtapos talaga siya sa pag-aaral, hindi siya huminto sa pag-aaral, so ayan. So ngayon, Annalyn, meron po sa akin talaga mga kaibigan pala nag-recommend sa kanya, nakawawa din po pala itong magkapatid. So yung isa niyang kapatid na hindi pa rin nag-aaral, so at least kinder pa lang naman po yun, pero ito ang pinakamahalaga si Annalyn kasi grade 6 po siya. So, ito pong tinitirahan nila mga kaibigan, hindi po ito sa kanila. Parang pinatira lang sila dito dahil naawa lang sa kanilang mag-aama. Oo, sa kanilang mag-aama. So, dalawa po sila magkakapatid. Ayan. So, ngayon, interviewin din natin si Kuya Robert, yung kanyang father. Gamit, di pa complete ang gamit niya sa school. Isang buwan ng mahigit yata ang pasukan. Kulang pa rin siya ng gamit. Di kasi ako maayos makatrabaho, gawa ng diferensya ko sa katawan, na aksidente ako. Hindi man ako makatrabaho maayos at wala man, kung may trabaho man pa lang, extra. Pero dati nagtrabaho ko sa bakery, extra man lang din, tagaluto. Pero ngayon di ka na makapagtrabaho maayos? Hindi na. Pero makakatrabaho ko yung magaan, yung mga... Okay, magaan. Kasi nga yung paa niya, pag nabali daw kasi yung kanyang buto ngayon, ito pilay-pilay nga. Gaya na paggagamas, kaya man yung hindi lang mabuhat nung mga mabibigat talaga. Oo, kasi nga durog nga kanya dito. So, maswerte nga po siya kasi hindi siya nagsasaklay. Nakakapaglakad-lakad kahit ganun siya, kahit pilay-pilay siya. Nakakapaglakad ka naman po siya. Sasaklay. Minsan atungkod ako pag nasakit. Atungkod pa tungkod ko na doon. Okay. Na pag yung halimbawa malamig, nasakit pa rin ito na kumbaga nakirot siya bigla na pitik. Minsan pag malamig pa, pag malamig, minsan yung para kang mapapadapa paglakad mo na pag-apak mo parang walang lakas. Bigla ka na lang mababaliktad. Dito po sa yung titira, hindi ba kayo pinapaalis na dito? Hindi man. So naawa lang sila kasi maski pa paano, medyo kamag-anak talaga namin yan. Kamag-anak mo? Pinsan ni papa ko, kaya balik pa mangkin man niya ako. Yun nga mga kaibigan, so ito lang po ang ating beneficiary ngayon si Annalyn. So Annalyn, mag-aral ka mabuti para pagdating ng panahon, makatulong ka naman sa kapatid mo. Kasi grade 6 na po siya. Ilan taon ka na? 12 years old na po siya. Oo. Ito po yung kaninyang kusina. Dito po sila naluto. Ano po't maraming langis kayo? Yan yung Joy. Hindi lang is. Yung ginagawa baga, mura lang yan, 10 piso lang. Ano na binibinta mo po ito? Hindi, binili ko. Binili mo para panghugas. Panghugas, Okay. Pag magsasaing ninyo, dito lang din kayo dito.
Ito, ginagawa ko, binububuhan ko ito. Saan kanilang bubong dyan? Dito nakatutukuran pa ganun lang. So, automatic pala po ang kanilang lutuan. Pag umuulan daw po, Pag minsan doon, tutukuran lang nilang ganun. kalan, May kalan ka ba? may kalan. Okay. Pag gusto ko lang, pag sa kahoy, pag gusto ko sa Parang kahoy tipid, yan. para makatipid. Oo. Okay, so, Yung kalan maano di din si uling. Kuya matipid. Kalan May di uling yung pang Oo, yun ang- kuryente? Hindi, kalan di uling lang. Uling lang siya. So, So, ganun, ganun na kalan, ang extra lang palang trabaho ni ano ngayon ni namumulot din yata siyang pili. Ayan, Ayan, madaming pili, oh. Ayan, paborito ko rin po yung pili. Ayan, oh. Magkano mang kilo niya pag binibinta mo? Depende pag ngayon mura lang yan. Nasa 300 lang isang ano yan. Magkano kilo luro mo? Isang kilo. Minsan pag yung talagang pagwala, halimbawa ngayon maghapon, nakakahanap ako, halimbawa 1.5 na peraso, 1,000. Binibinta ko na yung business na yun. Hindi ko na siya yung tinatatak pa. Kasi pag tatatakin mo, ilan araw pa yun, bibilad mo pa yan eh. Maraming proseso pa. Oo, bibilad mo. Pagkabilad mo, tatatakin mo mga 3 araw pa maging pera. Hindi gaya ng buo. Ganyan. Mura nga, pero mabilis mang Pero, pera. May tanong ako, Annalyn, pag nag-aaral ka, napasok lakad ka lang. Opo, Oo, so medyo din malayo din ang ano mo. minsan po sinasabay ko ako ng Tito Jeffrey. Pero malayo din yung Gabon, yung elementary. So, kailangan sakripisyo ka talaga, no? Para makapagtapos ka lang sa pag-ano. Sige lang, tuloy laban lang tayo para God is good. Malay mo, pagdating ng panahon, makapagtapos ka, diba? So, yun lang ang aking payo sa inyo. At saka, laban lang din, Kuya Robert. So, kung ano man mga pagsubok, di man tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi naman po natin kaya. So, yung sa bawat pagsubok, may magandang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit nangyayari ito sa buhay natin, ano mga kaibigan. Kaya, doon po sa mga dumaranas din ng mga pagsubok, huwag po tayong susuko dahil yun nga sinabi ng Panginoon, panghawakan natin na hindi tayo bibigyan niya ng pagsubok. So, palagi tayo manalangin, always prayer lang po dahil buhay po si Lord. So, God is good nga, no? So, alam ni Lord at pinahihintulutan din ng Diyos ang pagsubok para tumatag ang ating pananampalataya sa ating Diyos, sa ating faith po. Kaya yung si Annalyn, kahit sa murang edad din niya, so dumaranas din po siya ngayon ng pagsubok po mga kaibigan sa kanyang mama. So kaya hindi na po natin pwedeng tanungin kung ano yung issue sa mama nila. Basta ang mahalaga po, sana matulungan din po natin si Annalyn sa kanyang pag-aaral, sa kanyang gamit sa school. Kasi ang kanyang ama hindi din makatrabaho na mabigat kasi nga meron din pong diferensya. May difference po. Ayun. Na-aksidente pala sa truck. Tingnan ko nga, Kuya, pag naglalakad ka, tingnan nga ito. Yan, ganyan siya pag lumalakad. Minsan may tungkod daw siya, mga kaibigan. Ay, yung tungkod ko. Ayan. Pag nangangalay daw kasi ang kanyang, ang kanyang dito, so, kailangan niya maganyan, magtungkod. Kaya mo po. Yan, ano ko, ganyan yan, So, maga po yan, di man? Hindi. Dapat yan, pantay na ganyan, nakaganyan baga talagang so, hindi mo dapat ganun kasi masakit. masakit. Pag ano ko, So, dapat ganun lang ang lakad mo. masakit. So, di mahirap ka din pala talaga pag naglalakad ka, kailangan dahan-dahan. Kaya ang tulugan ko, pag walang foam, may nakalagay na unan dito. Kasi masakit ito. Hindi grabe, pag naglamig Hanggang ngayon, nilalagyan ko yung unan pag walang pag pero walang nagtitaste ka talaga para sa nagtitaste talaga siya para sa kanyang anak. Yan. Ayun po mga kaibigan, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe, like, comment, and share. And pakipindot na rin po ng notification bell and select all para lagi kayo updated sa aking mga videos. Ayan, at nagpapasalamat po ako sa mga minamahal kong viewers, sponsor, sa lahat ng mga nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Sana lagi niyo po i-share ang aking mga video. Maraming salamat po. Ayan si Annalyn. Ayan, bye-bye po and God bless you po sa inyo lahat. Ayan.